Okay, next po tayo. Ito, 25 years old from Laguna, PT Clinic ang meron po siya. Business niya, si Paul Genesis Sahagun. Nandiyan ka pa ba, kasosyo? Sir, Aba, Yes, kapangalan may ko tanong yun, siya tungkol sa pag-establish ng company. Yes. sir, tatanong lang kasi hindi pa ako na-research regarding doon. Wala pati pala akong front cam ha. Asan, where are you? Ito sir. Hindi ka namin makita. Ito, Sa likod, nakatutok nasa likod. yung camera niya sa salamin. Wala akong front cam. Sige, kasosyo Genesis. Nakaharap ko sa salamin. Oo. Sige, diskarte na lang. Baba mo na lang ng konti yung camera. First time may kapangalan pala ako dyan. Yan. Angguluhan mo lang na gano'n. O di ba? Ano sir, hindi pa kasi ako siya nakapag-research regarding doon sa Saan? pagpapa-establish ng isang company going to IPO. Okay. Ayun, gusto ko lang mag-inquire, paano? Kasi parang may mga industries pa ata pala yun, parang iba-ibang industries pa. Ako, nasa healthcare industry sa akin. Service type pa, di ba? Hindi ko alam paano. Ganito yan. May Yan. tinatawag kasi na parang bangko sila, pero yung pera nila, bangko rin naman talaga yung tutusin. Yung pera nila, ginagamit nila yon para itawid ng IPO yung isang kumpanya. Case in point, matunog na yung pangalan mo, katulad ni Injap, may-ari ng Mang Inasal. Oh, yun. So, nung sinimulan niya yung Mary Grocery Something, IPO na kagad. Tama ba kasi Chikoy? Public company na kagad? Opo. Oo. Public company kagad yung kumpanya niya. Kasi may connection na siya sa mga bangko at sa mga nag-aasikaso na maging public yung kumpanya mo. Consultant, yan. May isang kumpanya na ayusin nila yung negosyo mo para maging public company. Hindi ka napapansinin ng mga kumpanya na yon kasi matrabaho yun eh. Parang nag-iinvest sila sa iyo, mag-iinvest sila sa iyo sa simula para ayusin yon para ma-turn around maging public. Kasi yung bibigay nila sa yung 100 million, pag naging public ka, 1 billion na halaga nun. Yun yung turn around. In 6 months, yung 100 million nila, 1 billion. Ganon yung turnover. So malalaking transaction na yun. Ang sagot sa tanong mo, paano makakapag-IPO, makabuo ng maliit na negosyo. Ganon lang ka-basic. Pero papangarapin mo na mapunta ka sa IPO. Yun nga, yun ang goal. Yun ang goal mo as talaga, di ba? Business owner. Di meron ka ng maliit na negosyo. Di ba, kasosyo? Di umaandar na yan ng maganda. Lalaki ng lalaki yan. Is either maging maging franchise company ka tulad ng Jollibee, tapos magiging IPO ka. Kasi malaki sa franchise pati pala, ang nalaman ko doon, bibilhin mo daw yung lupa. Lupa na? Maganda. Iba na yun. Yung mismo Lupa na? tatayuan mo ng franchise. Mas Iba na yun. maganda kung may hari. Kasosyo, masyado pang konti yung nalalaman mo sa negosyo. Kasi yung tanong mo sabog na sabog pa eh. Kaya nga. Ibig sabihin, naka-generalize pa. kasosyong Jenny, you're asking the wrong question eh, Jean. You're asking the wrong question. Ang babal para mga tanong ko, how, tapos parang May ano ka kasosyo, Arvin? May naalala Sige, ako. kasosyong Jean, may sabihin si kasosyong Chikoy. Ayan, sige. Ano lang to okay, wag niyo tong take as serious advice or anything like that. Ito ay narinig ko lang din sa isang kaibigan ko negosyante. Ito yung style niya kasosyo Arvin. Hindi ko alam kung narinig mo na tong ganito klaseng style sa negosyo. Yes? Magtatayo siya ng maliliit na mga businesses. Okay. Sabihin natin mga worth 400,000 to 800,000, less than 1 million. Pwede na daw nila yung i-open sa IPO. Hindi ko alam kung totoo to Nilalagay na nila kaagad sa stock exchange yun and ang bilis daw ng pera nila dun. After nilang ilagay yun dun, ibebenta nila yung business tapos magtatayo silang bago. Hindi ako sure kasi sa IPO kung may requirement yun na something. Tingin ko ang sabi lang niya, paano mo ginagawa yun? Sabi ko gano'n. Kailangan mo lang ng malupit na accounting. Maganda lang talaga ang record mo sa accounting. At syempre, legal business ka. Tapos ilagay mo sa IPO. Kahit malilit na negosyo, pwede daw doon. And ang bilis daw, parang binenta mo lang yung business. Tapos alis ka na ulit pa, bago. Kawawa nga lang yung mga bumibili ng shares. Ayun ang gusto ko ipunto, kasosyo Chikoy. Bubuo ka ng negosyo, kasosyo, para makapanloko ng tao sa dulo. Yun pa lang, wag nyo nang sisimulan. Diba? Kaya ang galit na sa scammer eh. Parang si kasosyo Jean, kahit anong explain ko tungkol sa IPO, tungkol sa franchise, hindi niya magigets kasi hindi niya na-experience yung maliit na negosyo. Kaya hindi ko nga rin masabi sa inyo yung tunay na kwento sa dulo kasi hindi niyo pa maintindihan ng lubos. Kaya dito tayo sa simula. Kasi dito, lahat tayo magkakapantay-pantay. Bubulagin ko kayo, isang company ko malapit na sa IPO. Yung isang franchise na marami ng Hindi na yun mahalaga sa inyo ngayon eh. At mapipigure out nyo rin yun. Yung sinasabi ni Kasosyo Chikoy, ayun ang ayokong gawin natin mga kasosyo. Pag napigure out nyo yung business, makakakita talaga kayo ng oportunidad paano magkakapera ng mabilis. Pero may halong pangloloko. Kaya lagi ko sinasabi na hindi tayo ganun. Hindi tayo magnenegosyo na manguutulang ng mga taong gusto ring magnegosyo o kumita. Kasi mali yun. Bad yun. May pera talaga sa panloloko. Kahit sa stock
market pa yan, sa IPO pa yan, sa franchising pa yan, sa kahit saang ilagay mong industriya ng negosyo, may pera dyan kung manloloko ka. Kaya tayo kahit na 75 lang tayo dito, kung tayo 75 hindi tayo manloloko, malaking kapakinabangan na sa Pilipinas yun. Tama. May kikita ka talaga sa diskarte na yun. Pero ang tanong, moral ba yun? Kung kikita sila doon ng mabilis, bahala na sila doon, pero ako hindi ko gagawin yun. Kahit naisip ko din yun. Kahit pwede yun. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako tatandang mayroon akong grudges sa pakiramdam ko na hindi mapagmamalaki sa mga apo ko. Sana ganun din kayo mga kasosyo. Kahit makakita kayo ng oportunidad na kumita ng bilyon, kung mali yun, huwag nyong gagawin. Hindi kayo mamamatay ng nakangiti. Yun ang ayoko mangyari sa inyo. At maraming mayamang namatay ng hindi masaya dahil may ginawa silang kalokohan nung kabataan sila para kumita ng pera. Hindi masarap mabuhay nang may ganun mga kasosyo. Ay, yes, kasosyong? Ay, yung ano po, bali ang sabi nyo, yung pinaka-answer nyo kanina, para if ever, para maging IPO yung company talaga, merong institution o parang another company na mag-arrange nun pag gano'n. Pero dapat, talaga, maraming requirements yun. Bukod pa. Basta ang unang requirement, kasi bago may makapansin sa yung doon, consultant o bankers, mga bankero na pupunto sa'yo, bago yon. Banks ang Ganito kasi yan, ang mga bangko kasi magkakapatid yan. Yung BDO, mayroong investment company yan, tapos yung investment company, may venture company yan. Puro bangko yun nag-uusap. Okay. Ngayon, kung bawas, yung nabalitaan nila yung Mary Grocery ni Injap magpapublic, yung pera nating inipon sa BDO, aakyat yun ng aakyat at doon nila gagamitin. Ipopondo nila doon sa mag-IPO Mary Grocery something para yung 100 million, pag pinasok sa stock market, kinabukasan 1 billion na yun. Kaya dumadami yung pera sa bangko. Kasi yung mga ipon nating maliliit, ginagamit nila para invest sa mga kumpanyang magpa-public, hindi sa mga kumpanyang nasa public na. Kaya ang yaman wala sa stock market. Ang yaman nagagawa bago mag-stock market ang kumpanyang dating maliit na ngayong papalaki na ng papalaki. At hindi niyo makikita sa mga mata niyo yun mga kasosyo kung hindi kayo matuto magnegosyo ng maliit. Si Henry C. sapatos lang binebenta niyan. Hindi yan nagbangko kagad. Hindi yan nagmall kagad. Nagsimula yan sa sapatos. Yun lang ang sikreto. Walang malaki kagad. Huwag kayong magmadaling mag-IPO kagad o mag-franchise company kagad. Pakitain nyo muna ng tunay na profitable yung company nyo at hindi magpa-franchise kayo para kumita. Mali yun. Scam yun para sa akin. Hindi kayo mag-IPO para kumita. Hindi yun. Mali yun. Pero hindi, tinanong ko kasi anong meaning ng IPO? Na visionary, dapat daw yung last na lang, parang 4 days ago mo in-upload. Naparod mo yung Siyempre, thinking long term, longest term, parang pagkalimbawa after mga 30-40 years ng gano'n. Eventually, tama naman yun. Ang sinasabi ko lang sa'yo, Kasosyo Jean, tanggalin mo muna yung mata mo sa mga yun. Yung detalye nun, hindi mo na kailangang alamin. May tutulong sa'yo doon. Ang trabaho lang talaga natin nagsisimula, gawing profitable yung maliit na negosyo natin. At kahit sa mudalin yan, makakarating ka. Ano yung IPO? Initial Public Offering. Alam mo yung PLDT, San Miguel, tinetrade ng mga traders, ini-investan ng mga Pilipino, mga tao na may trabaho, na may ipon. Kung may ipon ka, mag-i-invest ka sa stock market. Yung IPO, yung company mo ngayon, mailalagay mo na doon. Public company ka na. Yung mga tao, pwede na mag-buy and sell ng shares mo. So, pag may ginawa kang kalokohan, bababa yung shares mo. Kapag maganda yung company nyo, tataas yung shares mo. So, nagmumultiply yung pera doon. Yun ang mga tunay na negosyo. At hindi mo yun magagawa kung nagpasok ka ng pera sa isang networking company. Hindi mo yun magagawa kung nagpasok ka ng pera sa isang real estate company kunwari. Hindi mo yun magagawa kung nag-invest ka sa isang katulad nung kapa na sinasabi ni Jean. Hindi mo yun magagawa. Kasi hindi sa'yo yun. Hindi sa'yo yun negosyo, kaya hindi ikaw ang magpa-public company. Investor ka lang doon, nag-ipon ka lang doon, kaya hindi yung tunay na negosyo yun para sa akin. Negosyo nila yun, tunay. Pero kayo, hindi nyo yung negosyong tunay. Yung pera nyo, ginamit lang nila. Ang gusto ko, kayo magnegosyo na kahit maliit lang yan, basta may kakayang maging public company sa future, nandyan ang tunay na natagumpay kung yun ang papangarapin nyo. Nandun ang tunay na franchising kung ipapapranchise nyo. Pero hindi nyo magagawa yun kung hindi sa'yo yung franchise company. Kung bumili ka ng online franchise, hindi sa'yo yun. Kahit anong gawin mo sipag doon, hindi mo mapapapranchise ulit yun. Sa kanila pa rin yung mga susunod na franchise doon. Kahit anong galing mo doon, hindi mo mapapapublic company yun. Hindi sa'yo yun. Kaya pag hindi sa'yo, nakapangalan sa'yo at hindi ka matututo, wag mong ilagay ang pera mo doon. Para iwas scam. Doon kayo makakaiwas sa scam, mga kasosyo. Yes, Jean, ano pa tanong mo? Gawa ka ng vlog nung sa pag-public kasi yun ang inaabang ko sa mga vlog mo eh. Lahat naman, Jean, eto mga kasosyo, no? Lahat kaya natin gawa ng vlog, kahit stock market, kahit trading. Pero may niche ako eh. May niche ako eh.
Gets ka na. Sinusunod ko yung prinsipyo ng niche na dito lang ako. Kaya nga naniniwala kayo sa akin kasi hindi iba-iba yung mga sinasabi ko. Nakapokus lang ako sa small business. Yun lang ang gawin nyo. Huwag kayong mag-stock market, huwag kayong mag-trade, huwag kayong mag-real estate, hindi ko sinasabi yung mga yon. Kahit kaya ko i-discuss yun. Focus lang ako sa stock market. Kung gusto yung matuto ng mga iba, ay sa stock market. Focus lang ako sa small business na magsimula kahit walang pupuhunan. Doon ako nakapokus. Panood ko nga yung sa yung nasa niche. Doon ako sa niche. Kaya hindi ko na-discuss yun kasi ma-alienate yung iba eh. Papasikat ako sa inyo, nakabisado ko yun. Hindi na mahalaga. Pinagsisilbihan ko yung mga kayo. Hindi nyo kailangan ng information about public company. Ang kailangan nyo information kung paano magsimula from wala. At doon ako nakapokus. Doon ako masaya magbigay ng informasyon. Doon ako pumalo eh. Dati nga ang vlog yung information na gano'n sa Pinas. Bakit nakatago? Ayun nga yung sinasabi ko mga kasosyo. Nakatago ang tunay na impormasyon para sa sobrang yaman. Nakatago 'yun. Makikita nyo lang 'yun. Makikita nyo lang 'yun kapag nagnegosyo na kayo ng sarili nyo. Hindi katulad si Kasosyo Jean, kahit anong explain ko diyan, hindi niya magigets. Kasosyo Jean, malamang may nabasa ka na sa internet nun. Hindi mo lang naintindihan. Ba't di mo naintindihan? Kasi wala ka pa sa level na 'yun eh. Oo nga. Kaya huwag kayong magmadali. Pinapa-experience ko sa inyo yung negosyo dahil yung next level, kayo na makaka-figure out. Hindi ko na kailangang ituro. Basta maipasa nyo tong first level na to. Magsimula ng wala. Kumita ng kahit walang-wala ka. Maipasa nyo yan, magigets yun na yung mga kasunod. Kung paano kumuha ng pera sa bangko ng libre, paano mag-franchise ng madami, paano maging public company ng tama. Lahat yun dadating sa harapan nyo at maiintindihan nyo na. Okay, thank you. Kasosyo Jean, sige, buti tayo umaga sa usapan na yan. Mahabang usapan yan. Malaki pera dyan eh. Focus ka muna sa Focus muna tayo. Baby steps nga, baby steps. Baby step. At may bayad na pag diniscuss ko yan. Yung bayad dyan, mga 100,000. 100,000 ang bayad sa seminar dyan. Talaga. Bakit? Lintik milyon ang kikitain mo dyan eh. Milyones. Hindi na pinamimigay ng libre yan. Pero ako sa inyo mga kasosyo, sure ako, basta nagawa nyo tong first level, matututunan nyo ng libre yun. Siyempre, di naman ako maniningil dyan. Kaya yes? Darating din tayo dyan. Darating tayo doon. Sure yun. Basta matutunan lang natin magsimula ng wala, magpaikot ng pera at hindi mag-ipon, at gumawa ng tunay na value at hindi mamroblema sa galon. Yung talagang value Talagang magiging public yung problema ni Kasosyo kanina sa mineral. Nakapokus siya sa galon, problema sa galon. Ngayon, pinoproblema niya na yung solar na business. Yung solar business, yun ang pwedeng maging public company, hindi yung mineral water company. Kaya ubusin mo yung talino mo, yung oras mo dun sa mahirap, kasi dun yung mahirap gawin, kasi yun yung pwedeng pumalo ng malaki. Yun yung pag umasenso ka, yung talagang mababago mo yung takbo ng Pilipinas. Kung gusto mong paandarin ng tama. Ibig sabihin magkakaroon ka talaga ng influence para paano tatakbo kung nasaan tayo ngayon. Kaya gusto ko maging ganun tayo mga kasosyo. Kung ilan sa atin umasenso ng matindi, may kakayanan tayong mabago ang istorya ng Pilipinas. Doon ako mas excited. Kaya hindi ko kayo binubudol na ibigay nyo sa akin yung pera ko. Hindi. Sa inyo yan. Patakbuhin nyo yan. Ay, yung pera nyo, ibigay nyo sa akin yung pera nyo. Hindi. Pera nyo yan. Huwag nyo bibigay sa iba. Kayo magpatakbo. Mag-invento kayo ng manicure na malupit. Baka maging public company pa yan sa future. Kahit maliit lang yan. Mag-invento kayo ng bigas na hindi nakakataba. Baka yan ang maging public company. Nag-gets yung mga kasosyo, hindi kailangan ng milyon na puhunan dyan. Tutukan nyo lang yung problemang gusto nyo masolve at dun kayo magtatagumpay, sigurado ako dun. Hindi yung pera-pera kagad ang habol. Hindi. Mag-invento po kayo ng pilikmatang nakakahaba. Nakakahaba. Si Mama Annalyn. Yung hindi na ikinakabit yung pilikmata. Si Mama Annalyn na first customer nyo. Oo, customer nyo na. Mag-invento kayo ng machine na gumagawa ng pera. Hindi pwede. Maghihirap tayo lalo. Illegal yan. Mas maraming pera, mas maghihirap tayo. Mga kasosyo, mas maraming pera, mas maghihirap ang Pilipinas. Totoo. Para tayo yaman, pag maraming umiikot na pera, hindi maraming pera, maraming umiikot. Currency. Nasa currency ang asenso ng bansa, hindi sa dami ng pera. Nasa ikot na naman ang usapan. Malinaw mga kasosyo? Totoo ba yan na may mga tao na gumagawa ng pera tulad sa pelikula Kasosyo? Kung may gumagawa man nun, wala na rin tayong pakialam dun eh. Kung may gumagawa illegal man yun, dun. illegal. Parang kung may gumagawa ng drugs, wala naman tayong pakialam dun eh. Trip na nila yun. Sa atin dito, yung pera pinaiikot. Yung pera pinaiikot. Basta pinaiikot yan, asenso bansa, asenso buhay nyo, asenso bansa. Kaya nga, kapag konti lang ang mayaman sa isang bansa, isipin nyo may gito mga kasosyo, pag ilan lang ang mayayaman, yung mga pera dyan, tulog lang sa mga cabinet nila. Yung mga masasamang mayayaman, yung mga pera niyan, nasa toilet bowl, nasa bathtub. Bakit nandun? Kasi hindi
nila mapaikot. Bakit hindi? Mahuhuli sila. Kaya lahat ng pera nila naka-impact lang, nandiyan lang, hindi gumagalaw. Pag hindi gumagalaw yung malalaking bulto ng pera na yon, doon naghihirap ang Pilipinas kasi hindi umiikot yung pera. Kaya entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas kasi tayo nagpapaikot ng pera. Buy and sell, sell and buy and create and sell. Ikot ng pera, doon tayo luluwag. Hindi yung nag-ipon ka ng maraming milyon tapos inipon mo. Hindi. Nakakatulong ka pa sa pagpapahirap. Nasa pagpapaikot, mga kasosyo, ang ikaka-asenso ng Pilipinas. At ang major na klase ng tao na magpapaikot, entrepreneur. Tayo yun, mga kasosyo. Magpaikot tayo, huwag maniwala sa payong pag-iipon. Ikot. Next, kasosyo Chikoy, please. Kung nagustuhan mo pala tong episode natin na to, mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin din yung bell icon sa gilid kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo rin po magpa-advertise sa ating YouTube channel, sa ating vlog, ay email nyo lang po kami sa email address na arvinurubia.businesses@gmail.com. Yan, for business inquiries. Kung gusto nyo i-advertise ko yung business nyo, mga kasosyo, for more exposure and makakuha ng clients or customer sa community natin na babagay sa mga prinsipyo natin, yan, magkakasundo tayo at email nyo lang ako dito, arvinurubia.businesses@gmail.com. Ayos mga kasosyo, trabaho malupit. I love you and God loves you. Ciao, bye!